So, bakit kailangan natin ng emergency savings? Ang emergency savings kailangan natin para ma-avoid yung pangungutang, no? Maiwasan natin yung pangungutang. Kasi kapag wala tayong emergency savings at biglang nagkasakit, kailangang ma-hospital, di ba? Kapag ganyan. So kapag kailangan tayong ma-hospital, ibig sabihin yan, magbabayad tayo ng bill. Dahil hindi kakayanin na PhilHealth lang yung ating gagamitin para sa hospitalization unless doon ka sa public hospital. Pero kadalasan yung mga hindi may limit siya yung mga gamot natin, ganyan, hindi siya covered, di ba? At usually ang pagkakaroon pangungutang sa panahon ng emergency ay ang kadahilanan kung bakit humihirap ang buhay. Kaya we have to be very careful of that. Okay? Ano pa? Kakailanganin din natin ang emergency savings kasi ito yung nagagamit natin habang tayo ay naghihintay sa ating insurance claim. Kasi sa totoo lang, dapat ang appropriate na financial product para sa mga emergencies ay insurance. Yung emergency savings ay pang lang siya, parang kunwari pang temporary lang siya. Tapos ang sasagot talaga nung cost na yon ay ang insurance, di ba? Tapos ito din po ay ginagamit natin para maiwasan natin gumamit ng mga pinag-iipunan natin o mga investment natin na inalat natin or pinaglaanan natin sa iba pang mga life goals natin. No? Ano ba yung mga life goals natin? Pagpapaaral sa anak, for example, di ba? Nagkasakit tayo, yung emergency savings yung pwede natin gamitin instead na yung naipon natin o naitabi natin para sa pagpapaaral natin sa anak natin. Ano pa? It will also allow us time to recover, di ba? Ang emergency savings kasi nandyan yan para we can have time para makabawi. Alam nyo, meron nga akong mga ganyan na mga naging empleyado, actually hindi man empleyado. Naalala ko lang nung nagpapagawa kami ng bahay dito, nung pinapagawa namin tong bahay namin, at yung mga trabahante, mga construction workers na nandito, nagtatrabaho dito sa bahay, mayroong nagkasakit. Tapos alam ko talaga na, kasi arawan sila na binabayaran Tapos nung nagkasakit siya, alam ko na mahina pa siya, bumalik na siya sa trabaho. Tapos ako talaga yung nagpapatigil sa kanya, naku, wag ka muna magtrabaho kasi alam kong mahina ka pa. Ginagawa niya yon kasi wala siyang emergency savings, wala siyang time to recover. Ganoon din sa business, di ba? Kung wala tayong emergency savings, naku, kailangan talagang kumayod. Pero kapag may emergency savings ka, meron kang luxury of time na magpahinga at mag-isip-isip, magmuni-muni kung ano yung mga dapat mong gagawin. At nakakatulong yun because ang isa ding na advantage ng pagkakaroon ng emergency savings ay we will avoid making rash, mga hindi ka nais-nais, at saka rushed, di ba? Hindi yung mga nag-aapura tayo sa mga desisyon. Nako, alam nyo po na kapag tayo ay nasa emergency situation, dapat hindi po tayo gumagawa ng mga malalaking desisyon. Kasi hindi tayo emotionally prepared to make those decisions. Tapos, of course, ang pinaka-primary reason talaga kung bakit natin kailangan ng emergency savings ay magkaroon ng peace of mind. Payapa ang ating isip at mahimbing ang ating tulog dahil may sense of security tayo, di ba? Pero syempre, ang ating emergency savings rule, ang rule of thumb natin dyan ay dapat 9 months worth of expenses. So, ang ideal ay 9 months. Okay? Ang ideal ay 9 months worth of expenses. Ang mas maganda pa dyan ay kung more than 9 months, di ba? Kasi ang rule talaga in savings ay save as much as you can. Mag-ipon tayo hanggat kaya natin. Okay? Save as much as you can. So, 10% of your income per month ang itatabi natin kung less than 20,000 per month ang ating kinikita. At 15% of our income ang itatabi natin if we are earning greater than 20,000 per month. Yan po ang aking savings rule, mga fast rules lamang natin yan. At
3 years maximum to meet your target emergency savings kung nagsisimula ka pa lang o kung hindi pa sapat yung emergency savings mo. Within 3 years, dapat yan ay magawa mo. The faster, the better. Mas maganda talaga na magkaroon tayo ng emergency savings ng mas mabilis. Realidad din po kasi ay 80% ng mga Pinoy ay walang emergency savings. Ibig sabihin, wala po talagang ipon na inilalaan para sa emergencies. That's the reality. 80% wala. And only 15% of Filipinos ang may adequate emergency savings. Okay? And we have to make our savings effortless. Gagawa tayo ng sistema sa pag-iipon. Make it automatic, di ba? So automatic deduction from salary bank account to our emergency savings bank account. Magandang idea po na sineseparate natin yung ating bank account na napagkukunan ng sweldo at yung emergency fund para hindi tayo natetempt at physically na ipaghihiwalay natin siya. No? Kasi kapag magkahalo, usually kasi yung bank account mo kung saan ka sumasweldo, saan nilalagay yung regular na income mo, ay dyan din kumukuha ng mga pang-araw-araw na gastos, di ba? Kung doon din yung emergency savings, nako, naghahalo-halo yan, kaya mahirap. So mag-arrange din tayo ng automatic MP2 deduction natin, di ba? Katulad ng halimbawa namin sa inyo, pwede ninyong kausapin yung Human Resource Department ninyo o kung sino yung in charge sa payroll o yung finance officer ninyo na magkaltas para automatic na yung kakaltasan na yun ay ilalagay nila sa Pag-ibig MP2 account mo. Pwede po yun, di ba? Hindi lang yung regular P1 o yung regular Pag-ibig savings yung kakaltasin, no? And then, look for additional income. At gawin mo ring effortless yung pag-iisip mo dyan kapag may dumating ka na additional income. I-follow mo yung 50-50 rule na ginagawa ko. Spend half and save the other half. So, ako ganun talaga no? Kasi ang reality po niyan, kapag naman mayroon tayong mga additional income na dumarating sa buhay natin. Tapos lahat isa-save mo, hindi ka na gaganahan na sumideline ulit o rumakit ulit, di ba? Or mag-overtime, di ba? Dahil nga, sinave mo lahat. Kailangan i-enjoy mo din siya. Kaya ako, ang rule ko, kapag may additional income, unexpected na dumating, hindi unplanned siya, racket, sideline, o bigla mong nabenta nakapagbenta ka ng kung ano man, yung kalahati ng kita, i-enjoy mo. Yung kalahati ng kita, i-save mo. Automatic. Diba? Kung mas madami mong maisa-save mo, better. Pero, yun yung gawin mo, magkaroon ka ng mga hard, fast rules. Diba? So, for example, ikaw ay commission basis ang iyong, ang iyong source of income. At may unexpected na commission na dumating sa iyo, no? So, ang gawin mo, yung kalahati, i-save mo agad. Yung kalahati lang, yung allowed ka na i-enjoy. Kung may matitira pa dun sa 50% na i-enjoy mo at gusto mong i-save, okay. Okay? So, ganun siya. You have to establish systems so that your savings effort is very easy, no? Effortless, no? So that your savings behavior would be effortless. Okay? At lagi nating tatandaan kasi na ang savings, yan lamang po ay ang pagpapaliban sa lugod ng paggastos. This is the postponement of the pleasure of spending. Dapat purposive siya. Dapat malinaw kung para saan yung pinag-iipunan mo. Pinanggigigilan mo siya kasi gagamitin mo. So, ang sinasabi mo lang ay pinopostpone mo yung paggastos. Therefore, kapag nagpo-postpone ka ng paggastos, nakakaipon ka, no? Saan dapat nakalagay yung emergency savings natin? Mga savings accounts with ATM or mga digital banks. Pwede rin natin ilagay yan. Kasi yung mga sa digital banks, easily accessible siya, di ba? GCash lang yung labanan or Paymaya, yan lang yung labanan. Makakapagbayad na tayo. So, dyan natin pwedeng ilagay. Pwede rin natin ilagay as passbook savings para hindi natin agad-agad na-access, di ba? Kailangan pumunta tayo sa branch para makapag-withdraw. Time deposit is also a good financial product for emergency savings.
Siyempre, ang paborito kong MP2 ng pag-ibig ay nandyan din. Okay? Saan pa? Maganda ring maglagay tayo ng bahagi ng emergency savings natin sa mga government retail treasury bonds or retail dollar bonds. Money market fund or bond funds are also okay financial products para paglagyan ng emergency savings natin, at saka SSS Flexi Fund for OFWs at saka SSS Peso Fund for non-OFWs. Kayo, magkano nga dapat ang emergency savings natin? Ang emergency savings natin based on income, yung ginawa ko dito. Kung ang monthly income natin ay less than 20,000 pesos, ang target amount ay 1 month of our expenses, ang equivalent ng ating emergency savings. And we should save this within 12 months kapag wala pa talaga tayong emergency savings. Shorter yan kapag meron na tayong kaunti. Okay? Kung 20 to 50,000 ang ating monthly income, 3 months of our expenses ang equivalent dapat na emergency savings natin, and they should be saved within 18 months. Pag 51,000 to 100,000 pesos ay 6 months of expenses ang ating ita-target na equivalent na emergency savings, which we should save within 24 months. And kung ang income natin ay greater than 100,000 pesos, 12 months of expenses ang equivalent na emergency savings natin, and we should save this within 36 months. So, these figures, ito po mga target amount na nandito ay ang minimum, Remember, minimum. Ano po ba yung Pag-ibig MP2 kasi? So, yung Pag-ibig MP2, ito po yung tinatawag na Modified Pag-ibig Savings 2, open to all regular Pag-ibig o P1 members with at least 5,000 monthly income, voluntary savings program with minimum 500 pesos na contribution, tax-free and government guaranteed, at ito po ay may term na 5 years. May exception po for the 5-year term, pwede mong i-withdraw kapag ikaw ay nagkaroon ng total disability or insanity, separation from service by reason of health, and death of a member or immediate family member. Pwede mo pong i-withdraw yung iyong Pag-ibig MP2 at wala po yang fee. No? Permanent departure from the country, pwede mo ring i-preterminate, or kapag mayroong distressed member due to unemployment limited to layoff and or closure of company. Ano pa yung mga exemption ng 5-year term natin? Critical illness of a member or immediate family member or repatriation of an overseas Filipino worker from the host country. No? So pwede po yan ang mga dahilan para i-pre-terminate natin ang ating Pag-ibig MP2 at wala pong penalty. Other than that, kung yung reasons natin ay wala doon sa mga previously mentioned or sa mga exceptions allowed, pwede tayong mag-withdraw pero may penalty. We will only earn 50% of our dividends declared at yun pong remaining na 50% ay mapupunta po yan sa Pag-ibig. Yun po yung penalty. But I say that this is still very, very good dahil preserved yung ating capital. Tapos kahit nakalahatiin mo yung dividend rate ng Pag-ibig, mas mataas pa rin yan ng dihamak sa mga time deposit ng mga commercial bank. And kahit na i-preterminate natin yan, our capital is intact with Pag-ibig MP2. So ito yung aking tips in using MP2 as emergency savings. Ang gawin natin dyan, hati-hatiin natin sa iba't ibang MP2 accounts yung ating emergency savings para hindi natin kailangang i-preterminate ang lahat kung kakailanganin natin. So for example, meron kang emergency fund worth 1 million pesos. I suggest na ilagay mo siya split mo siguro into 3, no? 350, 350, tapos 300. So 1 million yun. So 3 accounts. Kasi kapag kakailanganin mo siya, hindi mo kailangang i-preterminate. Kung 1 million lang, i-preterminate mo lahat, edi tanggal na lahat yung dividend. Kung ang kailangan mo lang naman ay 100,000, edi yung 300,000 lang yung i-preterminate mo, safe pa rin yung 700. Full pa rin na ma-enjoy mo yung dividends doon. Diba? Ganun yung gawin natin. Tapos, agahan natin yung pag-file ng withdrawal dahil nga 15 working or banking days ang processing niyan base sa aking experience.